Ah. Boom! Mamaya na tayo mag-shoutout, ha? Basta advance happy Valentine's, pati kay Nospi. O, eto na. Bago tayo magsimula kay Pangulong Bongbong Marcos, bago tayo magsimula kay Robin Padilla, ipasok muna natin ng isang commercial. Ano yan, Drake? Si Bato. Boom! Aray ko. Eto na, mga kaiksena, ha? Kapit muna kayo, okay? Ano ba meron niya kay Bato, Drake? Basta, makinig muna kayo. Warm up muna tayo. Warm up. Game. Bato. Ito yung ginagaya ko eh. Sige. Piatos. Pasok. Mamatay ko! Lupa doon sa likod ng City High. Lupa yan ng mga piatos. Talaga? Meron piatos pala doon? Punta ka sa Bunawan, may mga piatos dyan. Maraming piatos dyan sa Davao. Grabe pala, no? Paano mo nalaman yan, Bato? Totoo ba to, sir? Ito naman. Mamatay ko! Lupa doon sa likod ng City High. Lupa yan ng mga piatos. Punta ka sa Bunawan, may mga piatos dyan. Marami palang piatos talaga. Maraming piatos dyan sa Davao. Totoo ba to, sir? Ito naman. Mamatay ko! Lupa doon sa likod ng City High. Lupa yan ng mga piatos. Punta ka sa Bunawan, may mga piatos dyan. Boom! So may mga piatos. Senador yan, ha? Senador. Ano sunod, Direk? Eto. Yan. Aray ko. Akin na nga yung utak mo. Magpa-vulcanize tayo. Tulungan nyo muna ako dito, ha? Medyo medyo sumakit yung ulo ko dito. Tulungan nyo muna ako explain. Sino yan, Direk? Si Attorney Jimmy Bondok. Okay? Ano nga meron dyan, Direk? Ano meron kay Attorney Jimmy Bondok? Alam niyo naman, didilis yan. Pakinggan natin yung kanyang argumento. Iba to ay hindi po nagtatago. Ano daw? Ulitin ko. Si Bato, alin si Bato? O si Bato ay hindi po nagtatago. Di daw nagtatago si Bato. Sabi niya, abogado yan. Abogado yan, ha? Isa pa. O si Bato ay hindi po nagtatago. Anong ginagawa niya? Si Bato ay ipinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas. Easy. Wait lang. Naglo-loading pa yung utak ko eh. Pinaglalaban ni Bato ang kasarimlan ng Pilipinas? Isa pa nga. Yes, sige. O si Bato ay hindi po nagtatago. Si Bato ay ipinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas at ayaw niyang yumuko sa dayuhan. Ayaw niyang yumuko sa dayuhan. Hindi po pagtatago yun. Aray ko. Akin na nga yung utak mo. Magpa-vulcanize tayo. Ano yung ginagawa ni Bato? Nagkakamping? Nasaan ba si Bato? May tuturo mo ba? Pag hindi mo na ituro, ano ginagawa ni Bato? Grabe. DDS nga ni. Aray ko. Akin na nga yung utak mo. Magpa-vulcanize tayo. Mapapamura ka talaga sa mga didilis na to eh, no? Si Bato ay hindi po nagtatago, ha? Aray ko. DDS yarn. Isa pa, konti pa. Last na, isa pa, ha? O si Bato ay hindi po nagtatago. Si Bato ay ipinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas. Habang nagtatago. Ay, hindi. Kaya mo magsalita kasi, Derek. Huwag mong huwag mong pigilan. Sige na, ito na, Ayaw niyang yumuko sa dayuhan. Hindi po pagtatago yun. In fact, pagtatago yun.
Ano? Tangina. Siya hindi po nagtatago. In fact, nagtataguyo. Boom! Halika dito. Pakitulungan naman ako, mga ka-eksena. Ano ba naman yan? Ako lang ang sumasakit ang ulo dito. Pati kayo rin. Nahihirapan ako eh. Grabe, no? Hindi talaga maintindihan eh. Itaguyod niya, kaya muna yung trabaho niya sa Senado. Tumataba ako? Oo, medyo. Kasi sarap ko magluto eh. Tsaka yung tira-tira ng anak ko ako kumakain eh. Sayang eh. 'Di ba? Isa pa doon sa part na 'yon. Si Bato ay ipinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas at ayaw niyang yumuko sa dayuhan. No, tapos, Hindi po pagtataguyod. In fact, pagtataguyod. ha? Aray ko. Pagtataguyon. Ano? Boom! Ina talaga, sarap magmura, Kakagigil lang no? Tinira nito ni Jimmy Bondok. Minsan kasi, Jimmy Bondok, alam mo, pagka nag-shampoo ka, babalawan mo yan. Aray ko. Nanonood tuloy sa bungo mo, lumulusot sa utak mo tuloy. Kung ano nangyayari eh. Tandaan mo ang shampoo, pagkatapos kuskusin, pabulain, binababanlawan niya ng tubig. Diyos ko naman, ang hirap naman ng ganitong mga kababayan mo. Di ba? Hindi po pagtataguyod. In fact, pagtataguyod. Iba ang pagtatago sa pagtataguyod. O si Bato, Okay na. Yun lang. Warm up lang. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo na itong... Yun lang naman. Warm up lang. Halika na. Nansaya talaga ng maging DDS, ano? Kayo, gusto yung maging DDS? Sali na kayo! Akin na nga yung utak mo. Magpo-vulcanize tayo. Halika na, type action na. Game na. Seryoso na si Drake. O, game na. Punta na tayo sa topic natin. Let's go sa go. Ay, nako. Game. Ito pa isa bago tayo punta kay Pangulong Bongbong Marcos tsaka kay Robin. So mga ka-eksena, ito nga yung balita ng kahagabi. Wala tayong live eh. So, idiniklara nga mga ka-eksena, ano daw? Pag ang issue ay sa Hague, ICC, paglaban sovereign, pag sa China. Ito na. Ito yung kagabi. Dapat na ilalive ko kaya lang wala akong time. So, merong 16 na opisyal ng Palawan ng Pag-asa Island o Palawan na rin ang idineklara ng China na iban o bawal nang pumunta ng China, Singapore, Hong Kong, Macau. Yan. At syempre, hindi naman papadaig yung ating mga kababayang opisyal natin dyan. Ito ang kanilang sagot. O, sige, pasok. Bumuelta ang mga opisyal ng Kalayaan Island sa Palawan o ang tinaguriang Kalayaan 16 sa pinataw na travel ban ng China laban sa kanila. Kalayaan 16 pala, hindi pala 16 official. O basta, Kalayaan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, anong sagot ng Kalayaan 16 kaugnay sa travel ban sa China? Hindi ba kasama Singapore? O hindi daw kasama Singapore. Sorry naman. Yan, ano to?
Yen Kylie. Oh, sige, thank you for that. Sige, hindi raw sila apektado sa travel ban ng China o pagbabawal sa kanilang tumuntong sa kanilang teritoryo. Anila, wala rin naman silang balak pumunta Oh, I stand corrected hindi kasama yung Singapore. Na masyado akong na-excite. doon, kabilang na nga dyan, yung Macau at Hong Kong. Yan ang buwelta ni Kalayaan na Palawan Mayor Bert Del Mundo laban sa travel ban ng China. Ipinataw ng China ang travel ban matapos ideklarang persona non grata sa Di ba? Kumbaga, talaga tong mga Chinese na to o China na to, parang engot lang din eh. Tinanong mo muna sana o sana nagkaroon ka man lang ng history checking, background history kung may nakapunta na ba yan doon, 'di ba? Eh kung wala namang interest yung mga to sa bansa mo, wala rin kwenta yung ban mo. Hindi sa'yo na yan. Kahit sabihin mo pa na 'di ba? Pakialam ko diyan. Banyo ako, di banyo, 'di ba? Basta kami, wala kaming pakialam sa inyo. Ganun lang 'yun. sa Kalayaan Island Group, si Chinese Ambassador Jing Chuen at noong 2023 nga si Chinese Ambassador Wang Shilian. Ayon sa alkalde, hindi na nila ikinabigla ang desisyon ng China. Dagdag naman ni Vice Mayor Maurice Albayda, tila ang China pa ang apektado dito sa resolusyon ng maliit na bayan ng Kalayaan. Patunay daw yan na walang malaking nakakapuwing. Narito ang kanilang mga pahayag. By the statement na nirelease po ng Chinese Embassy Manila, ay talagang mas pinagtibay nito yung pagkilala nila sa ating pong bayan sa West Philippine Sea. Ay wala rin po akong plano talaga. Hindi minsan na magpaplano na mag-isita sa kanilang teritoryo. Mas gusto yung pagmamasyal sa Pilipinas. At Gio, may panawagan ba mga opisyal ng Kalayaan Island sa ating pamahalaan, partikular sa Kongreso? Oo, Jiggy, kanina nanawagan yung mga lokal na opisyal ng Kalayaan sa Palawan na magkaisa, lalo na yung mga senador sa pagsulong ng iisang layunin. Suportado yan ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Anya, dapat maging maingat ang mga senador sa kanilang aksyon at lalo na sa mga opinyon nila na baka makasama pa ito sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Carpio. Those who take their oath of office, they say they will defend the Philippine Constitution. And in the Philippine Constitution, the territory is there. So if you're a government official, you should be careful because you have taken an oath to defend the Constitution. Malinaw naman mga kaiksena, di ba? Defend the Constitution. Tapos, dinidepend mo China. Boom! Gio, ano ang reaksyon ng ating gobyerno sa travel ban ng China? Jiggy, simulan ko muna sa Department of Foreign Affairs o DFA. Bagaman may karapatan naman daw ang isang bansa na magpasya kung sino ang papapasukin sa kanilang teritoryo, ipinunto ng DFA na ang ganitong hakbang kahit na legal ay hindi nakakatulong sa pagpapalalim ng tiwala at ugnayan na parehong ipinangako ng Pilipinas at China. Para naman sa palasyo, desisyon at pulisiya umano ng China ang travel ban. Pero may pasaring si Palace Press Officer Claire Castro sa China. May pasaring na naman si Atty. Claire. Magagalit na naman dyan si... Magagalit na naman dito. Narito at pakinggan natin. Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Oo. Napakinggan natin yung panig ng DFA ng Palasyo. Ngayon naman, aminado si Chinese Ambassador Jing Chuen na may mga ingay o noise umanong nagpapalaganap ng maling naratibo at nag-uudyok ng komprontasyon habang umuusad ang kooperasyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Kaya mas mabuti raw na mag-usap at paigtingin ang dialogo. Pakinggan naman natin ang pahayag ng Chinese Ambassador. We cannot allow those misinformation to Di nga. mislead the public or undermine bilateral relations. One way
one may easily win a confrontation with a smaller neighbor, but you hurt your relations with the neighbor for a long, long time. That's why Chinese side always advocates dialogue. Let's sit down. Kung ako lang nasa opisina ng DFA nagtatrabaho. Tapos kunyari lang ako sekretary o ng DND. Pakita ko kaya dito yung mga naipile na natin diplomatic protest. Nakailang usap-usap na kaya tayo? Nakailang sit down na kaya tayo? 'Di ba? Aray ko. Yung sabi nito, sit down. Nung mga nagkaroon na ng sit down na ginawa diyan sa pwesto pa ni Pangulong Bongbong Marcos sumusunod ba kayo? Hindi nga kayo sumusunod 'Di ba? Sa panahon naman ni Digong, sabi, kuya daw natin yung China. Meron ba naman kuya? Binubuli yung bunso. Boom! Yung bunso nga dapat, nagpaparaya ka sa bunso. Tama ba mga kaiksena? 'Di ba? Kapag bunso, baby brother, baby sister, whatever, baby gay. Kahit ano pa yan, basta bunso yan, wala kang magagawa dyan, pagbibigyan mo yan. Tapos, baligtad kung sino pa yung bunso, ninanakawan pa. Nung kuya, sabihin pa ni Digong, baby brother, tawag dito, big brother daw natin tong mga hindot na to. Big brother, tapos kinakamkam niya yun sa amin. Kapal din ang mukha no? Kayo ni Marcoleta nag-usap, hindi kami. Let's talk. Let's find ways to manage differences. Sa mga kakapanood lang sa atin sa Free TV at online, inyong napakinggan si Chinese Ambassador Jing Chuen. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Gio Robles mula sa TV5 Media Center. Wala talaga mga eksena. Kung ako lang ang magiging advisor, kunyari, pagdating dyan, sabihin ko dyan, hindi na dapat tayo, wag na tayong magpauto dyan. Basta gawin lang natin kung ano yung nararapat. Yung sinasabi nilang, let's talk. Hindi totoo yan. Pakitang tae lang yan. Plastic lang yun nila yan Wait lang nga. Tanggalin ko na itong Facebook ko. Ang ingay. Halika na. Game na. Ano oras na ba? Oo, ito na nga. Puntaan na natin itong kay Pangulong Bongbong Marcos. Sigurado magagalit na naman si Sara. Sigurado. Tawag dito. Magagalit din mga didilis nito. Halika na. Type action na. Dali. Boom! Mga kaiksena, bago ko ibigay si Pangulong Bongbong Marcos, meron lang akong maliit lang na announcement. Saglit lang. Hindi ko pa masyadong ilalahat. Patikim lang. Magbibigay lang ako sa inyo ng babala. Asawa ni Babalu. Seryoso na. May nalaman ako impormasyon mga kaiksena. Pero hindi ko muna ito totally isisiwalat Ngayon darating na March. March as in March. May mangyayaring mga pasabog. Boom! Hindi pasabog na sumasabog na ewan na may madidisgrasya. May mga pasabog na mangyayari sa social media. Sino may gawa? Si Sara. Boom! Promise yan. Magugulat na lang kayo mga kaiksena. Puro muka. Puro si Sara. Puro Sara. Sara lang ng Sara ng Sara. Ngayon darating na March. Boom! Maniwala kayo. Sisimula na yan. Paano mo naman nalaman yan, Derek? Baka naman invento mo lang yan. Hindi ko yan invento. Kapag pinayagan na ako magsalita, sasabihin ko sa inyo. At kapag nadagdagan pa yung hawak ko na impormasyon, iba-vlog ko yan. Boom!
first hand dyan, mga ka-eksena. Oo. Nagigets nyo kung bakit? Ha? Nagigets nyo kung bakit? Ngayon darating na March, kung yung mga didilis at kung yung mga DDS, puro Sara ang kanilang pinagtatanggol, hindi lang madodoble yan, matitriple, quadruple pa yan, mga ka-eksena. Maniwala kayo sa akin. Rarat-rat ngayong March, puro Sara. Boom! Kaya ako na mismo nagsasabi sa inyo, kahit maliit na vlogger na pro-government, i-search, i-share nyo, ipakalat nyo kasi malaking pondo ang lumabas. Boom! Akin na nga yung utak mo. Magfa-vulcanize tayo. Boom! Nagbibigay lang ako ng babala ngayon pa lang, mga ka-eksena. Baka kasi magulat kayo pagdating ng March. Pagising nyo ng umaga sa mga cellphone nyo, puro pagmumukha ni Sara makikita nyo. Oh. Alam nyo kung bakit gano'n mangyayari? Alam nyo? Hindi pa? Umakahula, matalino. But for now, eto na, game. Simulan na natin. Ako lang, binibigyan ko na kayo ng heads up. Babala, mga ka-eksena. Huwag kayong magtataka. Meron ng nakaplano tungkol dyan. Naintindihan nyo? Ano ba yung dumikit? Hali ka na. Eto na. Pasok, direct. So mga ka-eksena, ayun na nga, nilampasan na natin yung babala ko para sa inyong lahat. Pumunta na tayo ngayon, mga ka-eksena, kung saan ay ikagagalit na naman ni Sara at ng mga DD shit. Ang galing naman ni Remy. Remy, ang galing mo. Oo. Alam ni Remy Nofel. Oo. Sa March, renewal ng contract. Nakapagbayad na nga eh. Ito, mga ka-eksena. Papakita ko sa inyo, ha. Noong si Sara, ang secretary ng DepEd, kung ito throwback natin sa mga lumang news, balita, sabi ni Sara nang itinayo niya yung matatag kineme-eme niya sa DepEd, ilan ang target niyang mga schools para ipatayo? Ilan ang target niyang mga schools para i-repair? Ilan ang target niyang school sa buong Pilipinas? Ilan na nagawa? Hindi nga umabot ng 1,000, mga ka-eksena. If I'm not mistaken, if I can remember that in my mind. Pero ngayon, mga ka-eksena, nung napalitan si Inday Sayad sa kanyang katarantaduhan sa DepEd, may pasuhol pa na puting sobre. O, i-deny nyo? Sino fake news ako? Itanongin nyo yung mga sinuhulan ni Sara. Ibang-iba, mga ka-eksena. Talagang nagkaroon ng upgrade, nagkaroon ng galaw yung ating edukasyon nung napalitan si Sara. Yung mga nabubulok na laptop, yung mga kung ano-ano na, 'di ba? Na tag dito, na bisto, kung ano-ano pa pagdating sa edukasyon, tag dito na upgrade, tumaas ng pondo, naayos na yung ibang mga problema. At ngayon, mga ka-eksena, itong nangyari na to ay kailan to? Kahapon lang, mga ka-eksena, ay nagkaroon po ng pirmahan. Ito na, Constructing Our Future, Memorandum of Agreement o MOA, signing of Department of Education o DepEd and provinces for a nationwide, mga ka-eksena, nationwide po ito, nationwide classroom building. Ano meron yan, direct? Ito, makinig ka, Raquel Santos. Pakita ko sa iyo, ha? Ganto kalupit, mga ka-eksena. Ano kahalagaan yan? Pakinggan nyo itong mabuti.
Itong kantang to, parang naiisip ko sa kanta na to, tayo na sa Antipolo at doon maligo tayo. Hindi ba gumawa niyan? Baguhin nyo nga. Pagka tumutugtog tong kanta ng RTV Malacanang na to panahon na! Ang naisip ko, tayo na sa Antipolo at doon Aray ko! maligo tayo. Ganun. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na. We may now be seated. Good morning, ladies and gentlemen. We are gathered here today for the Constructing Our Future MOA signing of DepEd and provinces for... Ano to? Maria Montilla. Totoo, direct. Dito sa amin, National High School, may 12-story school building na ipapatayo na may elevator pa. Ganyang kalupit, mga ka-eksena. Si Sara, namera lang nung siya yung DepEd. 'Di ba? Talagang nung panahon ni Sara, pera-pera labanan. Galit na galit nga siya, 'di ba? Pagka nabawasan daw yung pera niya. Sabihin na natin nabawasan yung pera ng education. Kasalanan mo rin eh. Hindi maintindihan kung saan mo pinaglulusta yung pera. Boom! 'Di ba? Ngayon mga ka-eksena, may mga subscriber tayo dito na teacher, kagaya ni Teacher Celine. Siya mismo nagsasabi na walang kwenta yung matatag ek ni Sara noon. Puro pahirap lang. Pero nung pumalit na yung bagong secretary at syempre sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpupush ng mga bagong prioridad, talagang ang laki ng ibinagbago. At ngayon, isa pa to mga ka-eksena. Talagang makikita mo dito na magagawa at matutupad yung mga ipapatayong school buildings o renovation dahil ito ay mismong direkta na kaagad to mga ka-eksena sa mga probinsya. Wala nang dadaan pa sekretaring ewan. Diba? Ano daw? Busit ka direct. Di naman sa isip ko yung... kasi gano'n naman yung tono eh. Tayo na sa Antipolo at doon maligo tayo sa hinulugang tak-tak, tak-tak-tak. Charot. Tana. for a nationwide classroom building program. To formally begin our program, may we call on Education Secretary Sonny Angara to deliver his opening remarks. Yan. Ito talaga may ginagawa talaga. Talagang nagtatrabaho. Si Sara ginagawa, nagpapalaki lang ng ng alin direct. Nagpapalaki ng tiyan. Morning, Mr. President, E.S. Ralph, Senator Bam, our friends from Congress. Tsaka mga ka-eksena, di ba nung kay Sara yung pondo niya, ganun kataas. Nung napalitan na, si Sonny Angara na, at syempre nalaman ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga kapalpakan ng dating secretary, which is si Sara Duterte, dahil prioridad niya yung edukasyon, mas dinagdagan niya ngayon mga ka-eksena ng pondo, di ba? Talagang priority ni Pangulong Bongbong Marcos ang edukasyon, kaya lang, sablay nga lang nang nailagay si Sara Duterte bilang secretary. Ang priority ni Sara, pera. Aray ko! Diba? Chair Roman, Chair Maricar. Sampal kay Sara to, kaliwat kanan, up and down. Diba? Nakakaya yun diba? Yung galing kasi isang posisyon, pinalitan ka, tas nakita mo yung sumumalit sa'yo, mas nahigitan pa o pinanis ka. Ang basic, pinanis ka. Diba? Members of the Cabinet, Sec John Vic, Sec Leo, Sec Vince, Sec Rolly, and members of the DepEd Execom, to our honorable governors. Nakong pogi talaga nito ni Mr. President pag nakita yun talaga ng personal to. Ganyan-ganyan lang ito. Pag personal mo nakita yan, nako. Guests of special guests today. Mr. President, ito talaga yung matagal nyo ng pinaplano. At kita nyo, matagal ng pinaplano ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi natupad kasi si Sara, nanuhol ng mga kaperahan, pinawi-withdraw. Di ba? Sabi na dapat gawin natin
being a former governor yourself, alam niyo yung kapasidad, bilib po kayo sa ating mga local chief executives. Kaya ito na po, finally, with help from Congress, na ilagay na po sa 2026 General Appropriations Act na hindi lamang DepEd, hindi lamang DPWH, kasama na po natin, kasangga na po natin ang ating mga provincial governors on this historic day. Thank you for your leadership, Mr. President. Thank you, Hi, Irene. Sen. Bam, Kong Roman, Kong Maricar, for the assistance in Congress. So maybe we invite you, Mr. President, to the stage to just receive the, or to see the governors put up their signed MOAs that we signed earlier. With your permission, Mr. President. Yeah. Thank you. Salamat, Mr. President. We start with our governors from Luzon. If they could stand up and show the signed MOAs we signed earlier, sir. Yeah. Please hold up the MOAs. Yan. Napaganda ng pagkakalagay talaga ni Sani Angara dito. Talagang wala kasing ginawang magaling si Sara diyan eh. Ang priority kasi ni Chucky Dal na sa DepEd high price na laptop, Magna Bands at Intel Fund. Aray ko. Di ba? Sara, Inamels. Maraming salamat sa ating mga minamahal na governors. Thank you po. We're looking forward to working with you. Now we welcome the local governor, chief executives from the Visayas region. Marami rin. Alam nyo ano kagandahan dito, mga ka-eksena, sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang naging MOA? Kasi nakabantay na rin dyan yung provincial. So, yung mga kupit-kupit na ganyan, lalo na ngayon, syempre, siniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos yung sa mga kontraktor, mga ganyan-ganyan. Kumbaga, kasama na yung LGU. Hindi na lang basta si Secretary DepEd magpupunta dyan, magsasabi ng ganito, may ipapatay yung ganito, sila lang, walang pakialam yung LGU o yung provincial. Basta papasok si DepEd, kasama yung kanilang contractor, kasama yung kanilang kung sino mang gagawa ng mag-a-assess ng building para sa school, 'di ba? Dito, kasama na yung probinsya, matik yan. Mamomonitor. Mas mahirap o hindi ka makakupit, makakapagnakaw dito. At sigurado na may mangyayari at may magagawang classroom. Hindi yung nauuna muna manood ka ng concert ni Taylor Swift. Aray ko. At magpapirma ka at manuhol ka para makapag-withdraw ka ng pera at makaano ka ng tawag dito, storage na milyon-milyon ang halaga, hindot. Boom! Diba? Talagang maganda to. Walang sablay. Mangyayari ang classroom. Mabubuo, 'di ba? Yeah, coordinate with LGUs kasi nasa sasakupan na nila. Corrected by, 'di ba? Boom. Si Sara, siya lang ang may hawak lahat. Pirma mo to. Ma'am, kulang pa po. Pirma mo, ito 20 mil. Aray ko. Yun ang benta dignidad. Halagang 25, halagang 20, pumipirma para makawithdraw si Sara. Hayop na buhay talaga to si Sara. Sila, Mr. President. Huwag kayong magpasalamat kay Mr. President. Bago gusto yung pasalamatan, si matandang karton na lang. O kasi Sara, pasalamatan nyo. Kasi ganyan ang nangyayari mga ka-expansion ninyo, di ba? Ang daming ginagawa ng Pangulo, ang daming magandang ginagawa, pero ang mas mataas sa survey, yung nagpapalaki ng pepe. Aray ko. Kumakain ng ice cream, nagbablog ng shit. Ang taas pa ng survey. Ang galing, Samantalang yung halos magkasakit na sa trabaho, siya pa yung mababa. Galing talaga. Diba? Thank you, governors from Visayas. Ito wala namang akong pinatatamaan pero yung mga, yung provinces, LGU, na may hawak ng mga papel dyan sa pinirmahan, alam nyo, dagdag pogi points nila yan eh. Diba? Hindi naman okay lang yan. Kumbaga, at least makikita wag lang nilang iayabang na kanila yan. Hindi kanila yan,
May mga ganun kasing politiko eh. Tulad niyan, gawa ng DepEd yan. Memorandum, di ba? At syempre, pinirma ni Pangulong Bongbong Marcos para talagang mangyari at matuloy at makagawa ng classroom. Tapos ibibida nung sa LGU. Akin yan. Patay tayo dyan. Huwag ganun. Aray no? Now we welcome our provincial leaders from Mindanao, including the BARM, Mr. President. Ano? Meron din pinakala ko ba hindi mahal ni Pangulong Bongbong Marcos? Akala ko ba wala siyang pakialam sa mga Mindanao, BARM, ganyan-ganyan? Ba yan? Nakakainis naman. Thank you, Mr. President, So again, thank you to our governors. Thank you, Mr. President, for setting the right direction dito po sa ating classroom building. Yes, Mr. President. Next, we would ask Executive Secretary Ralph Recto to introduce our guest of honor. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you, Executive Secretary Ralph Recto. Please be seated. The members of the Cabinet who are here today, Senator Paulo Benigno Aquino IV, who is the committee chairman for basic education in the Senate, Pasig City Lone District Representative Roman Romulo, who is the House Committee Chairperson for Basic Education and Culture in the House, and the honorable members of the House of Representatives, of course, our provincial governors from Luzon, Visayas, and Mindanao, Department of Education officials, employees led by our DepEd Secretary Sani Angara, a group to whom this effort is really directed to, our teachers, our parents, of course, our students, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to Malacanang. So today we formalize the partnership between the DepEd and the different provinces around the country, and it is an effort to make sure that every Filipino student has a safe and decent classroom to learn in. Kita nyo, mga ka-eksena? Kay Sara, ano na sabing tungkol sa ganyan? Di ba? Wala. Si Pangulong Bongbong Marcos talaga simulat sa poll. Yan ang gusto mangyari. Diba? Ito, gusto niya talagang masigurado ang bawat isang Pilipino, batang Pilipino, ay merong maayos, malinis, at kaaya-aya, diba, na classroom. I have seen many of the struggles that our students, our teachers, and our parents face when having to send their children to school. They are studying May si Ma'am kinikilig, and dreaming of a better future in poorly built facilities, cramped spaces, and sometimes no facilities at all. As of December of last year, we have a classroom shortage that amounts to... No. As of December of last year, we have a classroom shortage that amounts to a stunning 145,000 units. Kita mo? Ang laki ng kulang, di ba? Sara! Diba? Tapos, iwan ka pa ng sakit ng ulo sa bagong pumalit sa'yo. Grabe ka talaga, Wala ka nang nagawang matino, ubus pa yung pera. Hindot na yan. How we have allowed this to become such a bad situation, I cannot understand. Si Sara ang tanongin nyo. Pero hindi ka naman pinangalanan, Sara, ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Pero ikaw, puro ka pangalan. Di ba? Walang silbi, no? Ang alam mo lang, Direk, ang alam lang ni Sara, magmura. Magmura na magmura. Tangina mo ka! Utak na mo ka!
Utang ina ninyo! Utang ina ninyong lahat! Grabe, no? Bunganga talaga, oh. Boom! Ano ba? Tama na! Wisit! Di ba? Nakakadiri tong Vice President ng kwenta. Dahil sa kakulangan ng silid-aralan, gumagawa tayo ng ilang shift na pasok para sa mga estudyante. Kaya yung iba madaling araw nang papasok at yung iba naman gabing-gabi na. At saka pa lang lalabas sa eskwela. Nandyan na rin ay mga mag-aaral na nagkaklase sa mga basketball court o kuminsan sa ilalim lang ng puno. And this is the gap that we must address urgently. It is the reason why this administration has been finding all kinds of alternative ways that we can immediately close this yawning gap. Because we cannot wait another 5 or 10 years to ensure that every student has a comfortable classroom. So we have initiated this partnership with the local government units. That is one of our strategies. We are changing the system because the process that we have now is much too slow. With this initiative, we can take a big bite out of that gap. And under this partnership, the DepEd will set technical standards, provide designs, and supply the funding for these classrooms. On the other hand, the LGUs will take the lead in their procurement and actual construction. Ang kakaiba nito, yung mga governor, naintindihan nila ito. Madalas ang national government nagbibigay sa inyo ng additional function, pero walang pondo. Alam ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Relate. Si Sara, ano alam ni Sara? Sir, yung uso mo, sir, tiklop-tiklop ng konti. Boom! Sino ba yun? Sino ba? Derek, wag mo naman sitahin. Nakikinig lang si sir. Nakikinig lang si congressman yan, di ba? Kasi naman, naagaw pansin naman. Eh. Naka-cross pa yung paa eh. Ang uso eh. Ganito rin natin. Nadidistract ako sa nguso ni congressman. Ano ba yan? Well understood ng ating mga provincial leaders. Ito hindi. We are doing quite the opposite. You are being given an additional function. It is a function that you have actually asked for. Pero kami ang magbababa ng pondo sa inyo. So yung pondo ng DepEd, Ito lang ang masasabi ko dyan, Mr. President, kayong mga hindot, kayong mga bibigyan ng pondo, dyan sa lokal, ayusin nyo, pag kinurap nyo yan. Kita nyo, yung presidente gustong agarang mapunan ang kakulangan sa classroom para sa mga anak natin, para sa mga Pilipino, estudyante. Huwag nyo nang ilagay sa bulsa nyo yan, Ang pondo ng DepEd para sa classroom doon sa lugar ninyo, imbes na idadaan pa sa national government hanggat maaari, basta't kaya naman ng LGU, karamihan naman ng ating probinsya ay kayang-kaya magpatayo ng classroom, ay sa inyo na ida-download ang pondong yan. Para nakakatiyak naman tayo. Para wala nang kickback din kasi. Pagka kasi nasa national, tas may dadaanan pa yan, kickback pa yan. Meron kukuha si Kong, si ganyan, tas kukuha si contractor kukuha pa rin sa pang-contractor, si contractor kukuha pa ng ganito, ganyan. Pagdating kay Mayor, ganyan, dami pa eh. Bagsak nyo na. Sabi ko nga sa kanila, sa lahat, sabi ko, paano yan? Baka magka-problema ulit sa Ghost Project at saka sa substandard. Sabi ko, hindi uubra yan pagka sa LGU. Hindi uubra yan. Dahil ang tao mismo ang kaharap ninyo. Pagka hindi magandang gawin ninyong trabaho, sisitahin kayo. Araw-araw kayo, gabi-gabi kayo kakatukin sa bahay ninyo. Sasabihin, ayusin ninyo yung problema. Kaya't malakas ang loob ko na magiging maayos lahat ng ating gagawin.
So by giving the LGUs a greater role in the implementation, we streamline the process, we reduce delays, and move faster in building schools that our children need. For students, it means classrooms will be completed sooner. For our teachers, it translates to a safer, a more conducive environment that they can teach in. And for parents, this gives them peace of mind knowing that Nawala na kaming mga PTA contribution. Sagana yan di ba? Madami yan, di nawawala yan. Ma'am Brenda Barton, di ba? Yung mga PTA meeting, bakit? Bibili kasi ng electric fan, bibili ng ganito, ambaga ng ganyan, ambaga ng ganito. Di ba? Weng Olino, maraming salamat Oh. Tuloy tayo. Ay, nag-loading. their children are learning in better facilities. Oh. Dahil talagang, kung titignan natin, tinutulungan natin ang mga teacher, nagdagdag tayo ng guro. At nagdagdag para mabawasan ang kanilang mga administrative duty. Marami tayong ginagawa to supply mga equipment, mga computer, mga whiteboard, kung ano-ano pa. Kung walang classroom, wala ring mangyayari. Kaya't kailangan talaga na gawan natin ng paraan upang mapabilis ang construction ng ating mga silid-aralan. This partnership supported, of course, in the 2026 GAA. This program has been allocated 85.39 billion pesos for basic education facilities. Baka sabihin ng iba dyan sa mga bagong dating, hindi lang po yan sa Luzon o Metro Manila ha. Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Kompleto yan. BARM. Through this MOA, we are ensuring that these funds translate into tangible results through a strict performance-based framework. More importantly, there will be no final turnover without a written validation from the DepEd to confirm that the project meets our standards. Pag hindi yan ayos ha, wala kayong bayad. Bakit kulang to ng tornilyo? Walang tornilyo to. Lagay nyo muna bago kayo bayaran. Bakit yung electric fan, isa lang. Kailangan yan 5. Gawin nyo 5 yan. Wala kayong bayad. Ganon, di ba? Pinahigpit at pinaganda, pinadali ang sistema. Ladies and gentlemen, we must practice full transparency in implementing this MOA, or any government project for that matter. The challenges that hound our education sector are immense. But now, we have the opportunity to correct at least part of those problems to help our students learn in a better environment. So the first tranche of the nationwide classroom construction program, we have programmed 9.6 billion pesos. Grabe yung utak nito ni Mr. President. Ano walang binabasa? Bakit yung isa direct? Madayaw, barakato. Isang magandang pagbati sa ating mga kababayan. Ako ay nagpapasalamat sa inyong pagkilala at pagsuporta ng ating pinagdiriwang ng ating mga pamilya. Bagkot dito, masaya ako, masaya kayo, kasi madami akong nanakaw. Aray ko! Easy. Ito mo naman, may mga numero pa. Tapos palingon-lingon pa yung isa. May malaking monitor dun sa harapan ng babasa. Samantalang si Mr. President, oh my God, 'di ba? Ay nako talaga Yung ito, ang sasabihin sa huli, at para sa bagong Pilipinas, yung isa, syukran. Aray ko! Ay nako talaga. For this new program, and of this fund, 4.1 billion pesos is allocated for our provincial governments for the construction of approximately 1,200 classrooms. The DepEd will also procure about 2,800 prefab classrooms
with an estimated value of more than 5 billion pesos. Nakakasunod kayo sa numero. Ako nalilito na ako eh. Si Pangulong Bongbong Marcos hindi eh. In total, the first tranche will deliver 4,000 new classrooms nationwide, which we hope will directly improve the daily learning and teaching experience. The DepEd is also working on PPP partnership schemes to help build the classrooms that we need to bring us closer to bridging this gap. Ngunit, upang maihanda ang ating mga mag-aaral sa hamon ng mundo, kailangan din natin pagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng sapat na koneksyon ng internet sa ating mga paaralan. Sa kasalukuyan, halos 34,000 pampublikong paaralan na ay may connectivity na sa internet. Ganun pa man, meron pa rin mga paaralang wala ring koneksyon at mayroong ding umaasa lamang sa mobile data. Hangad natin makonekta ang mahigit 14,000 paaralan, kabilang ang mga unserved at saka underserved schools, lalo na sa mga malalayong lugar. Kasabay ng pagbubuti ng ating mga pasilidad at koneksyon sa internet, pinapalakas din natin ang mga learning recovery program para sa ating mag-aaral. Sa ilalim ng ARAL program, nakikita na natin ang pagbuti ng kakayahan sa pagbasa at pagkatuto ng mga bata. Kaya pinapalawak pa natin ito. It's only the beginning. We will continue to provide all the support that our children need. Mga kababayan, naniniwala ako na kapag nagtutulungan ang pambansang pamahalaan at ang lokal na pamahalaan, mas malinaw, mas mabilis, at mas ramdam ng mamamayan ang resulta, lalong-lalo na sa edukasyon. And that is why I have pledged that for the remainder of this administration, we will prioritize, first priority will be education. Let us all work together as we ensure that our children will get the education that they deserve in this age of bagong Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. And now, may we request the President to kindly grant us a group photo downstage. Ano? Diba? Sara, ano na? Siraan mo, Sara! Guwan mo ng kwento, gawa ka ng chismis, siraan mo, dali! Yan ang alam ni Sara. Magpagka natanong yan, halimbawa, Vice President, ano pong masasabi niyo sa naging bagong MOA ng DepEd at ng provincial kineme-eme? Well, ako sagutin yan. Ikaw, next. Yes, ma'am, follow up lang po. Tungkol naman po sa mga na-build na classroom nung panahon nyo, ano po ba ang total na naging ng gastos po ng DepEd nun sa inyo, ma'am? Ay ako niyan. Itong isa. Yes, ikaw. I don't want to answer that. Yes, BP. Hindi po ito tungkol sa DepEd. Tungkol naman po ito kay Mary Grace Piatos. Totoo po ba na lalabas si Mary Grace Piatos, ma'am? Next. Time na pala, sorry. Syukran. Eto na. Sampalin pa natin ang isa pa. Si Sara Duterte. Halika na, mag-like na kayo. Boom, boom. Ayaw sumagot. Ay yabang pa no? Paglapit. BP. Okay, ready na ako. Okay. 2 questions lang. Hayop na yan. Ang yabang pa paglakad pang ganyan, no? BP. Yes, I'm ready na ako for questioning. But, kasi, 2 question lang, Sumagot. May nagtanong dalawa, tapos sinabi, I don't want to answer that. Next, you. I know, you, ikaw. Ay, ako sagutin, ikaw.
But anyway, eto na, isa pang panampal kay Sara Duterte, di ba, Jaina 31? So mga kaiksena, nako po, Diyos ko. Oo, mga kaiksena, ano meron dyan? Inauguration of Mahayag Dam Project on February 12, 2026. Yan. Palakpakan naman natin mga kaiksena. Baka si PBBM yan. Direk, teka. Meron na yan dati Yes, tama kayo. Pero mga kaiksena, ito ay na-damage. Lumang-luma na. I think this was made nung taong 1960 something. Pero kita nyo mga kaiksena, sa tinagal ng panahon at ilang pangulo ang dumaan, tanging si Pangulo Bongbong Marcos lang ang nag-upgrade at nag-renovate o tawag dito, isinaayos. May tawag pa doon, ni-reconstruct, mas pinaganda at mas pinamodern. Diba? Pakinggan natin mga kaiksena at isampal natin na namang muli ang panibago na namang nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Mahayag Dam. Ayan na, halika na't ipahayag na natin. Pasok, Mr. President. Tayo na! Charot. Upgraded mga kaiksena. Diba? Hintayin nyo pa yung speech ni Pangulong Bongbong Marcos. Maya-maya. Ipakita muna, imustra muna natin yung sinabing proyekto. Diba? At take note yan pong proyekto na yan ay ang pinakaunang nagtayo niyan ay sa gobyerno na walang iba, Ferdinand Edralin Marcos Sr. Biruin nyo. Diba? Marami nang dumaang bagyo, sakuna na nasira itong dam na ito, pero si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakaisip na pagandahin, upgrade at i-restore. Bakit pangalan ni Ferdinand Marcos Jr. yan? Lagay nyo Rodrigo Duterte. Aray ko. Baka magalit yung mga DDS Ilagay nyo naman, Rodrigo Roa Duterte. Sige na. 1969 pa ata tinayo ni Apo Lakay. Parang gano'n, 1960 kineme-eme. Diba? Burayin nyo yan Palitan nyo yan. Ilagay nyo Duterte Boom! Iyang-iya naman ako sa mukha mo. Diba DDS ka? Lagay natin Duterte. Gusto mo? Neck mo. Nako, may excellency po. Palitan nyo yan. Lagyan nyo ng mukha ni Digong. Ganda taray Sa umagang ito ay pinapasinayaan natin ang Mahayag Dam, isang major diversion structure para sa Salug River Irrigation System in Zamboanga del Sur. Lapit lang yan Tinatricycle ko lang kaya yan. Tricycle! Uwi ako doon, mamaya. Charot. Layo, no? Biruin mo talaga sipag nitong Pangulo natin Inis na ako dito Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahan natin mas mapapabuti ang water diversion, irigasyon, at iba pang gawain pang-agrikultura ng rehiyon. Hinati ang higit 3,100 magsasaka at ang kanilang mga pamilya ang makikinabang dito sa ating proyekto na ito. Ibig sabihin, magiging tuloy-tuloy na ang supply ng tubig. Hindi lamang mapaparami ang inyong mga ani, mapapanatag din kayo na matutugunan ninyo ang araw-araw ninyong pangangailangan. Sa pagsasaayos ng Mahayag Dam, hindi lamang tayo nag-iimbak ng tubig, nag-iimbak din tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kaya po, ito ay magandang halimbawa sa ating sinasabi na build better and more.
Kaya po, ay hindi lamang basta tinayo yung dati, kundi pinaganda pa, pinatibay pa, pinalaki pa. Makaka-aasa po kayong patuloy. Ganyan ang ganyan tinatawag na upgrade, 'di ba? Pinalaki na, pinaganda, mas pinabongga at updated pa. Kung dati solar na nga rin 'yan, mga kaiksena kung nakikita nyo, 'di ba? Kaya nga ipaki-hit naman yung like diyan, yung iba hindi nagla-like diyan eh. Tuloy ang administrasyong ito sa pagbibigay sa ating mga magsasaka ng mas mabilis na access sa ganyan sari-saring teknolohiya, sa sari-saring pagsasanay, suporta pa para umangat at maging mas maginhawa pa ang inyong mga buhay. Naniniwala po kami, isa ang irigasyon sa pundasyon ng mas masaganang ani at mas matatag na ekonomiya. Yan. Water reservation, big help to all farmers. Yan. Sa ating mga magsasaka, maraming salamat po sa inyong pagsisikap upang magkaroon ng pagkain ng hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Naku si ate, oh. Naku, ayan. Naku, pinagkaguluhan na ako nila Mota. Alaka. Naku naman. First of all, ang Mahayag Dam serves 8,000 hectares and more than beneficiaries of 3,174. Ang gandahan ng Mahayag Dam na to, may 3 salient features. Meron tayo itong sheet piles sa ilalim ng dam, sa before the foundation, nakapalibot lahat. So ibig sabihin, walang percolation, walang piping na tinatawag na papasok na tubig underneath the dam. Yung dental concrete natin, before natin ilagay yung foundation natin, yung water, pag nakasirado yung sluice natin, hindi mag-spill over. Lahat ng water na nakukuha niya, lalabas dun sa intakes natin. After the dam, downstream, may apron dyan. Kung malakas yung tubig o baha, itutulak yan eh. Yung maski gaano kalaki, 2x2, 1x1 meter na concrete block. But dyan, yung una nakalagay is yung interlocking, letter I yung forma, precast, then the next is buhos. So naka-interlock siya. So no way siya na madala ng tubig. Kung itong dam, sa akin lang, sa tingin ko, matagal na kaming gumagawa ng dam, kung tatagal ng 57 years yung old, ito siguro, sabi ko nga 100. Pwede pa to. Mabuti lang yung ginawa nila ng dam, mas malaki na. Yan ang gusto ko. Masiyahin. Yan ang tinatawag na tawag dito. The smile in your heart, let me know that you need me. O kaya naman, lift your head. Baby, don't be scared of the things could come along the way. Get it by. Aray ko. With a smile. Easy. Di, masaya lang. Ganyan yan yung natural na saya. Saya ni tatay, di ba? Tatay Celso, ano masabi mo kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Hindi na kami maghirap. Hindi na sila maghirap. Hindi sila maghirap, mag-igib-igib ng tubig ba, magapuso ba, hindi magbumba-bumba pa. Magagripo na kagad, magatakbo ang tubig, agripo, direkto sa bahay ba, kasi magbuhat-buhat, magbumba ng puso, magabumba ng pingga ka dyan. Ngayon lang ma'am, kasi darating ng tag-init, hindi na kami maghirap sa patubig. Nag-aasa lang kami sa ulan, kasi hindi pa kasi ang tubig. Ngayon, mag-aasa na kami sa dam kasi maganda ng pinagawa sa amin. Yung magsasaka, inabutan nila ng mayroong mga solar pump, yung dam. Ano? Binigyan ng solar pump? Malinyang buhay to. Bawiin nyo yan. Bawiin nyo. Magagalit ang mga DDS dyan, binigyan kayo.
Dapat ang bibigyan nyo lang DDS. Mr. President naman, napakasalbahay nyo naman eh. Kakainis kayo. Namin maayos na. Yung pasasalamat namin, lagpas ng langit. Nako! Kasi nabigyan niya kami ng mabuting serbisyo sa irigasyon. Masaya kaming lahat na bago na ang dam namin ngayon. Tulad ngayon, sa mga farmers, malaking tulong ito. Dahil ang daloy ng tubig tuloy-tuloy, tapos ang pagkilos ng bawat magsasaka, tuloy-tuloy din. Sa ating Pangulong Marcos, maraming salamat sa iyo, President. Binigyan ninyo agad ng pansin. Tapos mabilis pa. Hindi matagal. Ngayon, naka-recover na kami. Nako! Binigyan ng pansin. Mabilis pa. Hindi matagal. Hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Boom! Ang galing mo talaga, Mr. President. Ako, ginagawa ko lang makalokohan ng konti yung ating live stream, pero kita nyo naman, sinasarcastic ko, pero alam kong gets nyo naman. 'Di ba? Sipin nyo yan, mga kaiksena. Totoong tao yan nagsasalita, hindi yan AI. Oh. Maraming salamat sa inyong lahat na tumutulong sa amin. Wala ba kayong mga kamay? Mr. President, maraming salamat po. Talaga namang napakatikas ninyo. Maraming salamat. Diba? Palakpakan naman dyan. At ngayon naman, mga kaiksena, dumako tayo sa ating si Robin Padilla. Ang weak senator. Pakitay pa action ng mga kaiksena at punta na natin si Binoy. Yan, wait lang Robin. Teka lang, asan na ba yun? Malabo na mata ko Asan na ba? Robin. Yan. Ano yun? Ay, mali. Week. Yan. Ba't wala? Ayan. Saan na yun? Mag-like na kayo. Saan na ba to? Wala. Ito na. Ito. Tinawag ni Senador Rob. Ito. Tinawag. Ayan. Okay, game. Ayan. Let's go. Game. Tinawag ni Senador Robin Padilla na mahina ang henerasyon ng kabataan ngayon. Marami raw kasing nagsasabing depressed sila. Pero paliwanag ng isang psychologist, hindi kahinaan ang magsabi ng totoong nararamdaman. Narito ang report. Mga mahihina, ganyan tinawag ni Senator Robin Padilla ang kabataan ngayon. Sinabi niya yan sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa panukalang paglimita sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Boom! Boom! Hindi kayo... You are weak daw. Sige. Wait lang hanap tayo ng video mo. Hanap tayo ng video niya Yan. Hanap tayo. Robin umiyak. Wait lang. Wait lang. Sino natin yan? Yan. Umiyak weak. Yan ang weak. Ay, mali. Ito pala. Yan. Sige. Sino yan? Aray ko. Sabi niya, siya ay isang tapat na kawal, sundalo ni Digong. Wala namang problemang umiyak. Pero bilang isang sundalo,
Ba't ka nag-cry? Aray ko. Ba't ka nag-crying? Di ba? Yan lang, nagka-cry ka na. Di ba dapat di ka nagka-cry dun sa amo mo? Sabi mo kasi, you're a soldier. You are the, matigas, ganyan. Tapos, wow. Weak. Wow. Ba't hindi nag-walk out pa ang bakla? Aray ko. Di ba? Parang si Bato rin. Balik tayo dito sa ating balita. Asan na yan? Ito. Sige, tuloy natin. Katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Mamaya. Patapusin mo muna kasi direct. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Natuto kayo na magdala ng baril. Aray ko. Natuto ka na gumamit at magdala ng baril. Yun, nahuli ka. Tapos, Giit ni Padilla, hindi raw uso sa kanilang henerasyon noon ang salitang depression. Actually, mga ka-eksena, ito hindi ako magpapaka-plastic wait lang. Totoo naman talaga na may mga batang mahina. Pero dapat ang sinabi niya kasing salita o ginamit niyang pananalita dyan, karamihan. Pag sinabi niya kasing sa henerasyon, lahat na yun di ba? Itong henerasyon ng mga kabataang to, lahat yun mahina Hindi naman lahat ng kabataan mahina, di ba? Karamihan sa mga kabataan ngayon ay weak, ganon. O ilang porsyento, may ganon. Kasi pag sinabi mo nga na henerasyon ng mga kabataan ngayon, lahat yun, paano yung hindi mahina? Boom! Dinadamay pa. Ako, sumasang-ayon ako na meron talagang mga batang, alam mo yun, yung konting kibot lang, depression, anxiety, stress, ganon. Kung tutuusin mga ka-eksena, ito naman yung sagot ko kay Robin pang isa, na nung panahon natin, 90s, 80s, wala daw mga ganyan-ganyan. Actually, meron naman Siyempre, hindi lang ganun ka-educated at hindi ganun ka, tawag dito, anong tawag dito? Hindi. Educated. May English na tawag dun 'di ba? Hindi pa uso yung salitang stress, anxiety, yung mga ganyan nung panahon ng 80s, 90s. Dahil ang magsalita nga lang ng English nun, ang tingin na sa'yo, anak mayamang ka na kagad ngayon, magsalita ka ng English na sobrang fluent, hindi ka na magkakamalang mayaman kasi lahat na ng mga Pilipino halos magagaling. Ayun, awareness. Thank you. Thank you, Nospi. 'Di ba? Nagets nyo? Noong panahon natin, o panahon ng mga batang 60s, 70s, 80s, 90s, pwede yan, pasok na natin. Meron na rin ganyan, Robin. Hindi nga lang siya, yan, open-minded, thank you. 'Di ba? Hindi nga lang ganun kabulgar pa nung panahon natin na merong nakakaramdam na tinatawag na stress, tinatawag na anxiety, ganun. Meron na at hindi, alam mo, hindi nga rin expressive ang mga bata noon 'Di ba? Kasi pag nagpakita kasi sila ng kanilang sinabing may stress o anxiety, nahihiya sila, kaya nagtatago. Hindi ngayon, yung mga bata ngayon, sobrang open. Konting kibot lang, nakapost na yan sa social media. ATM, I'm lonely, I'm stressed, I have anxiety. Ganun na. Diba? Matagal nang meron yung sinasabi mo, Robin. Ang problema lang talaga, hindi yan educated, evaluated, o diba, na-express. Kasi, hindi nga ganun yan nung panahon na yun. Ito, natatawa talaga ako sa senador na to. Sobra talaga. Mali ka na naman ng banat mo, tapos pag binanatan ka na naman, sabi mo, kawawa ka naman.
Oo, tama ka, Kuya Dong TV. Wala rin pang gaano social media nun. Friendster pa nga kami eh. Diba? Yahoo Messenger, Friendster, sa cellphone, wala namang Facebook, diba? Pupunta ka pa ng computer shop para lang makita mo kung ano yung update doon sa Friendster mo. Oh, iilan lang ang nakakapag-computer nun. Ang ginagawa pa, Counter-Strike pa. Bibihira lang yung mga nagkakamprag. Boom! Oy, Nospi ah. Aray ko. Diba? Kaya dito, sorry Robin ha, mali ka talaga sa banat mo na naman eh. Nakaka-bad trip ka talagang hindot ka. Boom! Alam mo Robin, kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Alam mo yun, imbis na kahit papano hanggang doon na lang yung iniwan mong kahihiyan bilang isang tsinador, at least doon na lang yun. Wag mo nang dagdagan pa, mag-resign ka na. Tama ba ako? Tama ba ako? Tama ba ako? Yes po, dahil sa technology lahat nakaka-avail to search, facts, knowledge, kaya mas aware today mga terminologies. Correct. Ito si Eddie, ba't ka natawa? Suki ka doon, no? Diba? O, gaya, hina lang niya si Bato at antay na lang ang Hindi pwede. Yan, favorite ko rin yan. Red Alert. Pilalaro ko yan. Saka, tawag dito, Battle Rims. So, paborito ko yan sa computer shop. Battle Rims, Red Alert, tapos, ano pa tong isa? Yuri's Revenge. Ganyan. Yan mga favorite ko nilalaro noon. Oo, nung panahon namin. Ngayon, ang dami na eh. Hirap na intindihin yung iba eh. Hindi makasabay. O, tuloy natin. Tigil-tigil lang mo kami, Robin. Ni hindi nga raw alam ng senador ang ibig sabihin nito. Eh, paano mo malalaman? Bubayla ka, sabi ni Nino. Kasi ba yung nagsabing bubayla siya? Kalimutan ko tuloy. Ayan, Dota, oo, sabayan. Panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun eh, kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Ano to? Morena, ako, Derek. Ay, sorry po ah. Sorry to hear that ah. Sorry po. Ayun, hindi ko mabasa kasi ako. Sorry po ha. But, sana okay lang kayo. 'Di ba? StarCraft, Warcraft, Red Alert, Command and Conquer. Yan. Paborito ko rin yan. Lahat yan. Pero nitong Nobyembre, ginamit pa ni Padilla ang salitang depressed nang ibasura ng International Criminal Court ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Boom! Malungkot na to. Yun po, malungkot. Siyempre, depressed. Akala ko pa hindi mo alam. Inamin mo naman, Robin, Hindi ko nga alam yung salitang depressed. Tapos nung nakaraan palang taong ginamit mo. Ano to? Nabasa mo lang? Boom! Ulitin natin. Kung ano yung depression, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun eh, kung ano yung depression. Di mo pala alam eh. Ba't mo ginagamit? Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Ikaw ang magulo, kumag. Pero nitong Nobyembre, ginamit pa ni Padilla ang salitang depressed nang ibasura ng International Criminal Court ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malungkot na to. Yun po, malungkot. Siyempre, depressed. Buwalta naman ng psychologist at digital wellness advocate na si Rian Portugues o mas kilala sa Facebook. Yan, agree ako dyan. May course din kasi akong psychology. Gusto mo yung psychology ko kayong lahat? Aray ko. Hindi, totoo naman. Ma'am Diana Brainard, totoo naman. Sa mga bagong pasok, di ba? Agent Lemon, Silence Gate. Di ba? Hindi, takot talagang mag-express ang mga kabataan ng panahon natin kasi bukod sa mapagtampo lang ka ng tuksuhan o 'di ba? Alam mo lagi ka na lang aasarin, pipikunin, 'di ba? Pagkakaisahan, ano daw? Nung panahon po kasi ninyo, maraming mga taong partikular na kabataan ang natatakot na magsabi dahil sa katulad po ninyo,
na kaya umunawa, hinuhusgahan ka agad o weak o mahina. Your millennial psychologist, marami raw sa mga kabataan noon ang natatakot na magsabi dahil sa anyay katulad ni Padilla na Oo, tama ka dyan, Jerusalem. Yung salitang depression ngayon o depress, yan ay katumbas ng salita nung panahon ng 80s o 60s, 70s, 80s, 90s na malungkot, may problema. Yan lang naman lagi sinasabi. Hindi pa uso yung salitang term ng depress, may anxiety, may kung ano-anong makate. Aray ko. 'Di ba? Kadalasan nyo kahit yun na pala. Ano ba problema mo? Ba't ganyan ka? Nagbabago ka nung ganyan-ganyan? Malungkot lang ako, te. Bakit? Di ako pinautang ng Bombay. Boom! Aray ko. Di ba? Tuloy tayo. Charot lang. kaysa maunawaan ang nararamdaman, mas hinuhusgan pa raw kaagad na weak. Aniya, marami raw katulad ni Padilla ang nagtatago noon sa dilim para sarilinin ang mga problema at magkunwaring okay lang. Sana rin daw ay walang mangyari sa pamilya ng senador para lang maunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng depression. Paliwanag naman ng isa pang psychologist na si... yan. Maid Moisel, maraming salamat po Alam nyo, isa rin sa mga gusto ko yan na bukod sa maging sundalo nung araw, kung sakaling nakapagtapos ako, gusto ko maging teacher ng psychology. Oo, gusto ko yan Gusto ko internet yung mambabaliw ako ng kausap. Mag-i-explain ako na mag-i-explain tapos hanggang sa mawala sa hulog. Yung nakikinig. Si Elizabeth Pineda, maituturing pa ngang mas malakas ang kabataan ngayon dahil aminado sila sa kanilang nararamdaman. Hindi raw ito kahinaan. Lumalabas na mas strong ang mga kabataan because they don't see these mga simptomas na kahinaan. Because they're being honest, as matapang nilang hinaharap ngayon itong condition na tinatawag nating depression. Agree. Totoo. So, kanina pala AI Morena sensya ka na doon Saan ba yun? Yan, AI Morena, nandiyan ka pa ba? Oo. I hope you are okay. Tuloy tayo. Sa kabilang banda, nababahala pa rin ang senador sa masamang epekto sa kabataan ng labis-labis na paggamit ng social media. Ito raw ang dahilan kung bakit pinag-aaralan nila kung dapat na ba tayong tumulad sa ibang bansa na naghigpit sa paggamit ng social media sa mga menor de edad. We put a certain age. Mine is 16 years old. Ayusin nyo muna, mabuti bago kayo mag-isip. Madali lang magsabi niyan, 18, nadadaya nga yan Yung guidelines muna bago kayo makapagsabi ng hanggang 18 lang. Dapat mapatunayan, yun ang mahigpit dapat. Paano mapapatunayang 18 ka nga talaga? Kasi kung hindi, madaling malulusutan niya, wala din yan. Boom! Senator Panfilo Lacson, I think is 18 years old. So we are really pushing for this. Pero ang kumpanyang Meta na humahawak sa Facebook tutol sa pagbaban sa kabataan. Karapatan pa rin daw kasi nila na magkaroon ng access at boses sa social media. May mga patakaran din daw naman ang Meta na pumoprotekta sa kabataan. We do think that the need for a ban is not there, given that the children have a right to access digital platforms. However, we want to make sure that they are protected, especially children above 13 have the right to participate and be a voice on platforms. Gate naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, baka mas delikado pa kung iba ng kabataan sa social media. Ang pinakamaigi raw, the best weapon that I have when combating scams, misinformation, disinformation, is an informed citizenry. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark G. Bentulan, News 5. Kayo, ano matatawag nyo kay... Uy, may nakita ako. Ano to?
Ano ba ang plano ni Vice President Sara Duterte sa paparating na 2028 elections? Mamaya natin pag-usapan yan. Hindi nakasali yan. Anong oras na? Okay? Abangan nyo na lang yung live natin susunod. Anyway, mga ka-eksena, kayo, sino naniniwala? Sino mas weak? Si Robin o yung mga Gen Z? Comment nyo na dyan. At syempre, sa lahat ng ating mga ka-eksena, maraming salamat sa inyong lahat. At ang ingay nun nasa background ko. Ingay nyo, quiet! Aray ko! Maraming salamat sa inyong lahat at syempre sa ating moderators, Kabugera, ex-senadora at sa lahat ng ating mga kababayang OFW. Ingat sa trabaho, pagpasok at pag-uwi. Magkita-kita tayo sa susunod nating live stream. Alam ko may live na sila Attorney Claire, sino pa ba? Sila Coach Jared, sila Mike, sino pa? Marami na yata naka-live. So pagtapos ko, pwede na kayong pumunta sa mga favorite na mga vloggers o BBM vloggers ang inyong puntahan. So, maraming salamat sa mga ka-eksena. Pasensya na talaga kayo dahil magulo ang oras ng live ko dahil tumatiming lang tayong hindi busy. But anyway, maraming salamat po. Magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod. Thank you so much. Ang live natin ay bigla na lang mawawala dahil wala pa akong outro. Maraming salamat po. God bless and see you again next time. Bye-bye.